Lancelot, meron ng energy. Ganun din si Saber. No more only dash na nga ba? Dito kay Lancelot. Sa video ito, alamin lang natin Kung ito ba ay positibo or negatibo. Umpisa natin dito kay Lancelot. Tinanggalan na talaga ng cooldown ang kanyang skill 1 kahit wala ka pang tamaan na kalaban. Ang problema, meron na itong energy requirement. Kapag wala kang tinamaan ng skill 1, 2 beses ka lang makakadash. Pero kapag meron kang tinamaan ng skill 1 na wala pang marka, meron itong energy restoration. Ang kanyang skill 2 at skill 3 ay wala namang mana cost. Ang problema nga lang, kapag wala kang buff, hindi ka na talaga makakapag-unli dash dahil hindi sapat ang energy restoration ng iyong skill 1. So ngayon, itry na natin kapag kaya niya bang mag-unli dash kapag may blue buff. Madami ka namang magagawang dash, kaya lang hindi na Andy ang skill 1 mo. Ang pangit ng Moontoon. Sana hindi nila ituloy ito. Para sa akin, ang pangit ng patch na ito. Ang kinagandahan lang ay pwede ka nang mag-skill 2 ng 2 beses kahit wala kang tinatamaan. Pero yun nga, hindi pa sure na may i-apply ito. Depende pa talaga at sana nga hindi nila i-apply. Or ang gawin na lang, kapag meron kang tinamaang hero kapag nag-dash, mare-restore ng buo ang energy. Move naman tayo dito kay Saber. Maganda yung adjustment sa kanya dahil kapag ikaw ay nag-skill 2, yung next 2 basic attack mo ay doble ang damage. Ayan, tignan nyo, 2 yung lumabas na damage after kong mag-skill 2. Ang problema, hindi mo na may spam ng may spam ang iyong skill 1 dahil nagre-require na rin siya ng energy. Kapag wala kang blue buff, 2 skill 1 mo pa lang, ubos na yung energy mo. Pero para ma-restore ang energy mo, ang kailangan mo lang gawin ay mag-basic attack sa kalaban ng naka-skill 1. Kaya lang pang jungler na talaga itong si Saber kasi nga kapag minions ang inaatake niya, hindi mare-restore ang kanyang energy. Kailangan talaga ay jungle monster. Kaya baka umunti na yung gumagamit sa kanya ng roam kapag natuloy ang patch na ito. Next ay si Cupra, tinanggalan lang nila ng mana, which is good kasi ang hirap sa tank kapag nauubusan ng mana. Kay Cecilio naman, dinagdagan ang kanyang mana at pinataas din ang kanyang mana growth. Kay Navarre naman tayo, ang kanyang skill 1 binawasan ng mana cost sa early game hanggang late game. Yung skill 2 naman niya, binawasan ang cooldown at binawasan din ang mana cost. Si Reynos, napakaganda nito sa kanya. Binawasan yung kanyang mana cost. Yun pa naman yung laging problema sa kanya kapag early game. Si Bane, kahit siya ay may magic at physical attack, tinanggalan pa rin siya ng mana ni Moontoon. So good thing to para sa kanya. Si Alice naman, pinalaki ang kanyang mana regen per second at ang kanyang mana growth per level. Medyo binawasan din kasi ang mga mana attributes ng mga item nung nakaraang patch. Dito naman tayo kay Natalia. Ang ganda ng adjustment dito sa kanya dahil sa baba na ng kanyang HP, makikita ang charging time ng kanyang pagiging camouflage. Goods na goods to. Si Terisla, dinagdagan ang cooldown ng kanyang skill 1 at ang kanyang skill 2 naman ay binawasan ng damage sa early game. Anong masasabi mo sa patch na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.